Good morning everyone! It's Wendang. Good vibes lang. Let's go! Maaga nga ako gumising yan dahil may pasok ako. Pagbangon ko nga yan, gumayak na din ako. Pagkatapos ko maligo, syempre daily routine. Nag-ayos na din ako ng mukha. Inuna ko muna pala yan ang pagkukuskus ng silka. Opo, silka na ang gamit ko. Baka kasi humiyang si Miss Aduino. Atoy! Naglagay na rin pala ako ng pamalakasang sunscreen ko. Baka hikari yan. Habang nag-aayos nga ako dyan, nakikipagchismisan din ako. Namiss din ata ako ni Tintin kausap. Unting kilos na may madaming chismis. Atoy! Pagkatapos ko nga mag-ayos dyan, ginamit ko ang 3-in-1 lip tint ko. Medyo nagmamadali na ako niya kasi anong oras na din pala. Pag talaga ako kumikilos na may kachismisan, mas nagpo-focus ako sa kachismis ko. Hindi rin naman nagtagal pagkatapos ko mag-ayos dyan, nagsuklay na din ako. Pero syempre, habang nagsusuklay, with chismis na naman. Agang-aga pa lang Tintin, ang dami ko nang nalalaman. Kaya kunwari hindi ako interesado. Pero gustong gusto ko talaga yung may mga nalalaman ako. Chismosa kaya ako. Atoy! Mas maganda na sa akin magmula kaysa sa inyo. Mas masakit kasi yun. Pagkatapos ko mag-ayos, lumabas na din pala ako ng pinto dyan. Shinir ko muna na nakatanggal ang mga saksakan. Pagbaba ko pala ng hagdan dyan, kinuha ko na din yung medyas at saka sapatos ko. Pagmasdan nyo ko dyan, kaadoy. Habang nagsasapatos, may kachismisan na naman ako. Sinusubok talaga ako ng panahon. Hindi pa ako nag-aalmusal niyan pero busog na ako. Busog na busog sa chismis. Atoy! May mga tinatanong kasi dyan sa akin si Tintin. Kaya ini-explain ko sa kanya yung mga dapat niyang gawin. Bilang senior niya, syempre tuturuan ko siya ng mga na-experience ko. Kaya sinasabi ko dyan yung mga process na gagawin niya. Para hindi siya mahirapan sa pagkuha ng mga requirements niya. Tapos na kasi ang OJTRs niya. Yes po, na-absorb po si Tintin. Ang galing niya, no? Baka naman ni Starbucks. Atoy! Pagkatapos ko nga dyan magsapatos, lumabas na din ako ng gate niyan. Siyempre, naglaro muna ako ng gandang-gandahan dyan. Sabi nga pala nila sa akin, wala daw sasakyan. Kaya lumakad na din kami kasama yung dalawang OJT. Medyo masakit na din pala yung init sa balat. Nakalimutan ko kasi yung payong. Agang-aga pa lang, pawis na ako niyan. Wala na. Hindi rin naman nagtagal, nakarating na din ako ng office niyan. Paakyat na din pala ako ng hagdan niyan. Ito na naman tayo sa 3rd floor. Sinusubok talaga tayo ng init. Pero dahil maganda tayo, dahil nakahikari tayo, sa akin ang init. Pag akyat ko nga sa office, umupo lang ako at inayos ko na yung bag ko. Ito yung mga gawain na namimiss ko. Medyo matagal din kasi akong hindi naka-vlog. Pagka-open ko nga ng laptop ko, ang dami ng inquiries. Ilang araw din kasi akong naka-leave dahil nga sa problema. Hindi din naman ligid sa kaalaman nyo kung ano yung pinagdaanan namin o ano yung problema namin. Kaya medyo na-miss ko din yung trabaho ko. Isa-isa ko na din pala sinagot yan yung mga customer ko. May mga orders din pala sa akin na hindi ko na-process.
Maya-maya may tumawag sa akin, may customer daw ako sa baba. Sabi ko lang, hintayin lang ako at may ginagawa pa ako. Saglit lang naman to, matatapos na din to. Kailangan ko ding ipasa to kasi inaantay ng quotation ko. Tapos nga ng tawag, bumaba na din ako. Maya-maya, syempre, kinuha ko na yung item na kailangan niya. And fast forward, may mga shipment pala na dumating. Dahil wala pa si ma'am, wala sa akin yung packing list. Kaya sinulat ko muna isa-isa yung item sa bond paper. Mamaya ako na ililipas sa packing list pag dumating na si ma'am. Habang nag-check nga ako niyan, may kadaldalan ako. Kinakamusta kasi ako na isang katrabaho ko dyan. Diba habang trabaho, sinusundan talaga ako ng chismis. Atoy! Pero seryoso, natutuwa ako sa mga taong kinakamusta ako. Malaking tulong na kasi sa akin yon, lalo na sa mga taong may pinagdadaanan. Simpleng pangangamusta nyo, sobrang-sobra ang meaning sa amin nun. Kaya salamat sa mga taong naaalala ako. Pagpasok ko nga sa office, nagresibo na din ako ng item na nilabas ko. Tinype ko na din pala dyan ang company name, tsaka yung item na kailangan, at ilang quantity, syempre ang presyo. Medyo seryoso din talaga ako dyan at hindi makangiti. Huwag nyo lang pansinin yung bill-bill ko dyan guys ha. Atoy! Sinabi ko na kasi alam ko may papansin dyan. Pagkatapos ko tinype lahat, pinases ko na para maya-maya ma-print ko na din. And fast forward, it's lunchtime. Hindi nga kami lumabas niyan dahil may pakain sa office. Birthday kasi ni Ate Jen, yung isang katrabaho ko. Tuwing may nagbe-birthday kasi dito sa company namin, may libreng pagkain. Kaya pagkatapos ko kumain, nagpahinga na din ako. And maya-maya, pagsapit ng 1 PM, may mga sales na tumawag sa akin, nagpapacheck ng item. Agad ko hindi naman sinulat yung mga pinapacheck niyang item. Pagkatapos, pumasok na din ako ng bodega para i-check yun. Hindi ko pa nga makita yung iba dyan, kaya talagang hinanap ko pa. Pagkatapos ko nyan, may tumawag na naman na isang sales. Nagpapalabas ng item dahil pick up daw ito. Kaya pagkat baba ng tawag, inihanda ko na yung item na kailangan niya. Medyo matataas pa naman yung item. At pagka-resibo ko nga, bumaba na din ako sa ground floor. Ito yung hindi ako nahihirapan, yung pagbaba, huwag lang paakyat. Pagkabigay ko nga ng item sa customer, umakyat na din ako sa taas. Siyempre, sinilip ko nga yung mga emails ko, tsaka yung Viber ko dyan. Pag-check ko nga, may mga customer na nagpapakot ng mga item. Kaya isa-isa ko din silang sinagot, hindi ko kasi kayang sabay-sabay yan. Chinek ko din muna yung actual na pinapakot ni customer. Medyo nahirapan din akong hanapin yun dahil sobrang alikabok. Kaya pagkahanap ko, naghugas na din ako ng kamay niyan. Medyo nababahing pa nga ako kasi maalikabok nga. Medyo all stock na kasi yung hinahanap ni customer. Pero okay lang kasi nabibenta pa rin naman siya. Alas 4 na nga yan pero tingnan mo naman yung sinag ng araw dyan. Nakakasilaw pa din. Pero katatapos lang umulan yan. Hindi ko nga alam kung tag-init pa ba ngayon o tag-ulan na. Atoy! Pagpasok ko nga sa office, clinose ko muna yung mga naka-open na files ko. Nagkamali pa nga ako ng pindot dyan. Dapat log out, restarting yung napindot ko. Inihanda ko na pala yung mga gamit ko dyan. Lagi ko kasing chinecheck kung laging nandyan yung charger ko. Mahirap na kasi maiwanan sa office. Wala akong gagamitin sa bahay. Kaya chinecheck ko dyan kung nandyan yung wallet ko, yung charger, yun lang naman yung importante, tsaka yung susi. Maya-maya bumaba na din ako dyan. Close ko lang din yung mga ilaw. Tinawagan na nga kami niya ng mga kasamahan ko. At andyan na daw ang service.
Hindi ko pa nga makita yung service dyan. Medyo malayo kasi yung pinag-park niya. Kaya naglakad na din ako papunta sa service namin. Nagmamadali na din ako umuwi niya kasi maglalaba nga ako. And fast forward, nagkusot na nga ako. Kaunti lang naman yung labahan ko kaya sa lababo na rin ako naglaba. Pasensya na pala kayo kung hindi ako nakakapag-vlog. Medyo busy kasi at hindi okay yung pinagdaanan ko. May mga time na nga na gusto ko na din sumuko. Hindi kasi biro yung pinagdaanan ko. Sinubok talaga ako ng pagsubok. Pero thankful ako sa mga taong nasa tabi ko. Especially yung asawa ko. Kahit nauubusan na ako ng sana, lagi yang may sagot na kaya mo yan. Salamat din pala sa pamilya ko. Sa likod ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, kapit-kapit lang din tayo. Higit sa lahat sa mga taong nasa tabi namin, kamag-anak man o hindi. Ramdam na ramdam ko yung bawat pangangamusta nyo sa akin. Sabi nga ng iba, ang buhay ay parang gulong. Hindi ka pwedeng laging nasa ilalim. Hindi din naman pwede na laging nasa ibabaw. Kaya naasa ako na may dahilan ng Diyos kung bakit naranasan namin to. Ito na yata ang pinakamasamang panaginip ko. Pero sana nga panaginip lang. Pasensya na kayo guys kung ganito yung boses ko. Ako ba? Stress din yata. Masyado na yata akong nagdadrama sa vlog na to. Dapat happy lang. Atoy! Kaya sa mga kapwa ko may pinagdadaanan dyan, bawat daan ng pagsubok, i-enjoy nyo lang. Dahil sa finish line, alam kong magiging panalo din tayo. Sa bawat pagdapa sa buhay, pinakamasarap na pagbangon ay yung aalalayan ka ng mga mahal mo sa buhay. Kaya isa din sa pinapasalamatan ko, hindi man ako swinerte sa ibang bagay, pero pinanalo ako ng Diyos sa asawa, sa pamilya, at sa kaibigan. Kaya isa lang masasabi ko sa inyo, maraming salamat po, Adoy! Mula sa puso ni Adoy, napaka-thankful ko na meron akong kayo. O siya, tama na ang drama. Nagsasampay lang naman ako niyan, ang drama-drama ko na. Pagbigyan nyo lang, minsan lang naman. Dito ko na pala tinatapos yung vlog ko. Salamat sa panonood!